at kulang ng utak. Ito raw pong isang opisyal ng CIDG dyan sa Baguio City. Medyo kulang. Timbang ngunit kulang ang pag-iisip. Akalain mo ba namang dalawang cameraman ng isang sports online corporation, hinuli ang dalawang cameraman habang naglalatag ng kable. Ayan, no? Cameraman ng Gen X Sports habang naglalatag ng kable, pinusasa ng mga tauhan ng CIDG sa pangunguna mga tauhan ito ni Colonel Pudayos. Ayan ang apelyido niya, talagang gagawin natin. Pudayos talaga ang iyon talaga yan ang Pudayos. Ano basahin ko diyan? Pudayos. Ayan ang talaga, Pudayos. Kaya nga, sabi nga nung complainant, malayo pa raw, nangangamoy na si Colonel. Nangangamoy na si Colonel Pudayos. Kalahin mo yung cameraman, walang iniwan niya. Ito, palatagin mo ng cameraman, itong videographer natin. Galing sa OB-ban, maglalatag ng kable, pupusasa na. Hindi pa nga nakatungtong doon sa sabungan. Actually, bayan, kaya nandoon sila, meron silang permit. Ang trabaho pa nila, live streaming lang po para sa mga viewers sa ibayong dagat. Hindi mo mapapanood dito sa Pilipinas. Hindi talaga mapapanood. Pag ganoon po pwede. Para to make sure, kumuha pa ho sila ng permit sa PAGCOR, pinayagan naman sila. Ang tawag po doon, overseas sports betting. Pero itong kumpanya nito, lahat ng sports tinitira nila. Bukod sa sabong, lahat. May mga basketball din, sa mga lalawigan, mga chess, yung mga interprovincial o inter-city meet. Kinukunan nila. Pati mga karera ng kabayo, kinukunan nila. Karera ng mga aso, lahat. At ibinibenta nila yung video. Kinasuhan ni Colonel Pudayos. At sinabi, hoy, illegal gambling kayo. Pero bago nung kaso ng illegal gambling, 12 oras naghihimas ng bakal na rehas yung dalawang cameraman. 12 oras. Kinabukasan na sila nakapagpiyan sa awa ng Diyos. Sumobra na nga. Hinuli sila. Sobra 12 hours. Biyernes ng hapon sila hinuli. Nakalabas sila kahapon lang. Dahil sa paglatag lang nila ng kable. Pero ang kaso, illegal gambling. Hindi pa nga sila nakatungtong sa sabungan. Naglalatag pala ng kable. Kinumpis kay computer, camera at saka OB-ban. Mukhang mahina, sabi ko. Hindi porket kernel matalino, may mga kernel din ng mga pulpul. Sana ito si Colonel Pudayos. Huwag umabot sa pagka-general. Dahil Diyos ko pong pineapple vine pang naging general ito. Ewan ko ng itsura ng PNP. Ay, dito ho muna tayo sa pangyayari nung Biyernes dyan po sa may Baguio. Nasa linya si Superintendent Cesar Padayos. Padayos pala ito, hindi Pudayos. Ang hepe ng CIDG Cordillera. Magandang umaga, Colonel Padayos. Yes po, sir. Good morning. Si Erwin Tulfo ito, live tayo sa Radyo Pilipinas. Opo. Ano nangyari doon sa dalawang hinuli ho ninyo nung Friday na cameraman ng Gen X Sports? Nasaan ho ito mga ito? Gen X po. Wala po kaming enforcement regarding Gen X. May as per record po, meron kaming enforcement in Baguio Abra, which is Baguio Abra, a one ticket online. Ano po? And other enforcement on online sabong. Aha. Anong Dinggit po for sabong 888. Hindi po sa Tabora Cockpit Arena, Baguio. Ito, sabong 888 po, sir. Okay. Ano ho ang nasaan ho yung mga tao? They were presented for inquest last Saturday.
And let me check the record po. They were presented for inquest on Saturday for violation of 1602 and violation of 10175 for cybercrime. Aha. All right. Okay. Unang tanong, Colonel, ano ba? Isang tanong, isang sagot. Alright. Anong oras Okay. ninyong anong oras hinuli ng mga tao mo yang kahit ano pa man yan, Gen X Sports, sabong XXX, kung ano man yan dyan. Anong oras hinuli itong mga tao na ito? Siguro sa Friday. Yes, sa gabi na yata. Hindi ko alam yung but it was... No, Colonel. Hindi po. Colonel. Friday ho ito hinuli. Itong dalawang cameraman, dalawang Yes po. empleyado. Tama? Opo. Oo. Hinuli po yan alas 2 habang sila po ay naglalatag ng kable papasok ko sana doon sa cockpit arena. Alright? Opo. Hindi po sila doon sa loob nagsusugal kaya they were wondering bakit po sila kakasuhan ng illegal gambling kung wala naman pong gambling. Abay naglalatag lamang ho sila ng camera. Is it grounds already, Colonel, na maglatag ng camera papunta, ng kable papuntang sa sabungan? Is it grounds already for illegal gambling? Kasi po yung sa report po ng mga investigator po natin, na-screenshotan po sila mismo sa loob po ng cockpit arena. Okay. And then may mga screenshot din po sila regarding yung sasabong 888 na nandun po na nag-operate na po sila. Sa loob mismo po. May mga pictures po sila. Alright. Okay. Alas 2 ng hapon o anong oras po yan nasabi ninyo na nahuli, Colonel? Hindi ko po alam yung exact time kasi wala po yung record sa akin. But I think it's afternoon or maybe basta ganun kasi nung nakita ko na it is already night time nung natanggap ko yung report. Night time. Mga anong oras approximately, Colonel Padayos? Hindi ko po sir matansya yung exact time po sir kasi wala po yung record. Ikaw yung hepe, wala kang record, Colonel? I-check ko lang po. I-check ko lang dapat po. Kasi Colonel. hawak ko yung cellphone na. Colonel, oo. Yes po sir. Pag ikaw ay hepe, dapat alam mo kompleto ang record. Hindi po ikaw, ibig sabihin, hindi ka iniimporma ng mga tao. Either yung tao mo ay walang respeto sa iyo, hindi ka binibigyan ng kompletong report. Di ho ba? Dapat pag sinampa yung kaso, alam ni Commander kung ano ang nangyayari sa baba, sino mga kakasuhan, para kung sakasakaling sumablay, ay meron kang masagot. Tama ho? Opo. Number 2. Meron din po akong screenshot na nandoon ka at nagkikipagtawanan ka, Colonel. Yun din po ang report sa akin. Nung dalawa na nahuli, nagte-text po sila sa akin, sabi, nandito po si Colonel. Number 3, question. Anong nangyari ho? Yun ang tanong ko kanina ng umpisa. Nasaan na po itong dalawang cameraman na ito na hinuli ho ninyo? Nasaan na? Nakakulong? Nakapiyansa? Ano siste? I think hindi ko po baka nagpiyansa na po sila. We will check po sa investigator po ng Benguet. Nagpiyansa o hindi natuloy ang kaso? I think they filed the case. May IS number po yung na-receive po kami na may text. Nag-report po yung investigator po ng Benguet. Nag-report yung investigator ng Benguet. Bakit po dito yung piyansa parang hindi po umabot sa piskalya? We will check po that yan. I-con po natin. Kasi kung nag-inquest po yun, it is the con po. Hindi nga po automatic po na may piyansa yung po. Hindi nga po umabot sir yung dalawang cameraman na nagsabi. Kasi may IS number po naman Number 2. Alright. Hinuli po sila bandang at mga approximately 4 o'clock ng hapon. Okay, nung hinuli po sila, binitbit sila sa CIDG. Di po ba? Alright, dumating sila gabi na dyan sa inyo. Ang punto, di po ba sir, ang 1602 which is illegal gambling, you can only hold the person for 12 hours. Sumobra na po sila sa 12 hours sir, nung sinampahan ho ninyo ng kaso, whatever it is, pinalagpas ho ninyo. Sobra na po sa 12 hours sir. Binibilang ko, dahil yung tao po,
kasamahan ko ito dati sa isang TV at cameraman ho doon, nagte-text ho sa akin, Sir, 12 hours na po kami. Sir, 14 hours na ho kami. Chinecheck ko ho doon sa inyong batas, 1602, illegal gambling. Sir, baka nakakalimutan niyo, police reporter ho ako, alam ko yung mga pangyayari na ganyan. 12 hours lang ho po pwedeng i-hold ang isang kaso pag illegal gambling, yung mga nagpupusta sa mga caray cruise, mga tupada, hanggang 12 hours lang. Kung hindi po ninyo sampan, dapat pakawalan ho ninyo ito. Colonel? Opo. What's happening? Pakipaliwanag lang. Sige po, i-check po namin. Teka muna. Hindi po pwedeng pakicheck. Dapat chinek mo na ho yan bago ho dapat mayroon ka ng sagot ho dyan. Alright? Number 1, hindi po umabot ang piyansa sa piskal. Nagbayad sila ng 200,000 pesos. Number 3, sabi ng tao, bakit? Piskal ka ba na sasabihin mo sila na maghanda sila ng pampiyansa? It is not for you to determine kung papakawalan sila o hindi. Ang magdedetermine niya ng piskal. Ang piskal yan magsasabi kung magkano piyansa. Bakit mo pinagpiprepare ng 200,000 piyansa? Ay, hindi ko po alam yan, sir. I-check ko po. Tawagan ko po yung investigator po natin. At Puro ka check ng check. Yung complete na kwan po. Puro ka check ng Salamat check. po, sir. Makinig ka muna, Padayos. Yes, sir. Makinig ka muna. Sa susunod, bago ka kumilos, pag-aralan, pag-isipan yung kaso. Ano? Yung lakad. Hindi yung para ngayon, kakausapin mo ako, puro ka i-check ng i-check. I-checking kita eh. Sige, layas. Tragis. Tawagan nga si General Corpus. Bobo pala ito eh. Tama si Senator Gadon. Mga bobo! Yan. Lintik hindi na makasagot. Puro check ng check. Ano ka, teacher? Puro check. Walang hiya. Joseph. Hindi nga raw umabot hindi nga raw sila humarap sa piskal. Sabi nitong text ng cameraman. Hindi po kami humarap sa piskal. Pulis lang po kaharap namin. Doon binigay sa pulis. At saka alas 11 ng gabi nung Sabado sila pinakawalan. Alas 11 ng gabi ng Sabado, sinabihan na sila maghanda kayo ng 200. Sabi ni Colonel Padayos. My goodness. Hindi naman trabaho ng pulis na magsabi na mag-ready ng piyansa. Ang magre-ready, ang magsasabi niya ng piskal bayan. Correct ka dyan. Kaya kung kayo ay mahuli, makinig ko kayo sa akin. Kung kayo ay hulihin ng pulis at ang pulis sabi, maghanda ka ng misis ng 50,000, 100, nagpaparinig na ho yun. Hindi ho pulis na magdedetermine kung magkano ang piyansa ng kamag-anak mo, ikaw. Ang piskal ang magsasabi, kunwari, Erwin Tulfo, ang piyansa mo ay 50,000. Si piskal, hindi si Kernel, hindi si PO1, hindi si SPO1. Para alam ho ninyo. Dahil pag sinabihan ka ng pulis, maganda ka ng piyansa, Adonis Rogero ng 25,000 dahil sa pagnanakaw ng halik, ay hinihingan ka ng kwarta. Egay Martinez, tinira mo yung manok na kapitbahay nyo. Nilaga mo. 40,000 ang piyansa mo. Hindi po ang pulis ang magsasabi niyan, ang piskal. At hindi binibigay ang piyansa sa piskal ay sa pulis. Yan po ang perception. Pag sinabi ng pulis, maganda ka na 50, akala ng pobre, sa pulis ibibigay. Hindi po. Pupunta ako sa piyansador malapit sa opisina ng piskalya o ng huwes. Meron po doon nakalagay, bail bond, bondsmith, piyansador. Yun ho ang pupuntahan ninyo at magpapiyansa kayo, magbabayad kayo doon. Hindi kay PO1, hindi kay Kernel, hindi kay General, hindi kay SPO1. Yung ginawa ng mga kulang-kulang na ito, alas 11 ng gabi ng Biyernes, sinabihan yung dalawang cameraman, maghanda ng 200. Hindi siguro alam ng mga pulis na ako'y tinitext ng mga kawawang cameraman nung gabing-gabi na yun. Sir, nandito po kami ngayon pa rin, alas 11 na po. Hiningan po kami ng 200 piyansa raw. Sabi, kanina ibibigay. Sa kanila daw po, sila nang bahala. Yung mga pulis na bahala magpiyansa. Anak kayo ng bakikang
Ako pa lulukuhin nyo, putragis. Hoy, Kernel Padayos! Yung style mo, bulok, pati mga bata mo, bago-baguhin naman ninyo. Yung kami na magpapiansa sa inyo, 200. At saka gambling. Hoy, ang gambling, 5,000 piso lang. Putragis ka. Dalawa yun, 10,000. Anak kayo ng baka, 200, tig 100 daw. Ay, kaya nga. Ang sabi, siyempre, medyo ninervous na yung cameraman. Yung isa dati kasi lightman yun. Sabi, kulong na habang buhay. Sabi, hindi mo na makikita pamilya mo. Gusto mo, dadalawin ka sa munti. Sa ilang taon po ba ako? Sabi sa akin, Sir Erwin, ikukulong daw po ako. 20 to life. Ay ko, bakit? Nag-murder ka ba dyan? Hindi po sir, naglatag lang ng kable. Kawawa nga o yung cameraman. Diyos ko po talaga naman. Oo. Ay, sandali lang. Alas 8:51. Ay, tawagin si General Corpus. Kung pwede text nyo, text ninyo. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Diyan lamang ho kayo.